At mula sa budget bastonera ng masa, punta naman po tayo sa bastonera ng magandang, bastonero pala ng magandang balita. Pastor Jeff, good morning! O Good kasi, morning. kasi Dito kanina, hindi kayo mag-aaksaya ng kuryente dito yun at na nga, ilaw. kanina kausap namin si Secretary Pangandaman, si budget bastonera ng masa. O ikaw naman, bastonero ng magandang balita. Pastor Jeff, anong meron ngayon? Miyerkules na. Maraming maraming meron ngayon. Jovi Medina Leonardo, thank you for listening. Tita Zeni at ang kanyang Grab driver na nakikinig ngayon, Kuya Vani. Morning! At Kuya habang naka-tubig. Well, may share ako siya and the rest of our listeners. Good morning, Brad Ted. So, napansin niyo po ba sa mga panahon ngayon parang baliktad na, no? Yung tama, nagiging mali. Yung mali, nagiging tama. Bigyan ko ng example. Minsan yung dishonesty, sasabihin, hindi, smart strategy lang yan. Whether sa business, politics, yung mga insertion na sinasabi ni Chacha at ni Ted. Pangalawa, sexual immorality. Hindi, freedom yan. Self-expression yan. Actually, love to, kahit alam mong immoral. Minsan yung greed, tinatawag na very good yan, ambition yan. Pero sobrang paghangad ng yaman, nagtatago sa, hindi, may ambition lang ako. Pwede magtago yan sa actually greed, being driven, being successful ang tawag ng iba. Now, on the other hand, yung good naman, tinatawag na evil. When you stand for what is right, parang ang dating, naku, napaka-hateful nyo talaga. Napaka-intolerant nyo kapag nanindigan ka sa tama. Minsan yung pagsunod sa Diyos, fanatic ka masyado ka maka-Diyos, close-minded. Or you're saving sex for marriage. Masyado ka unrealistic, old-fashioned. Ang bottom line po, itong kultura natin, hindi lang dito, of course, mga Western countries mo especially, natutwist po yung evil nagiging good, yung good nagiging evil. Now, how do we stay on track kung baliktad na minsan or na-blur na, nanlabo na po yung delineation o yung hati ng good versus evil. Kapag ang tama, tinawag mong mali at yung mali, tinawag mong tama, hindi lang to simpleng opinion or preference, delikado ito sa kaluluwa. Sabi sa Isaiah 5:20, nakakaawa kayong mga nagsasabi na ang masama ay mabuti at ang mabuti ay masama. Ang kadiliman ay sinasabi ninyong liwanag at ang liwanag ay sinasabi ninyong kadiliman. Sabi po sa Isaiah, again, 2,000 plus years ago to, parang nangyayari na, no? Nangyayari na rin ngayon. Sabi po rito, woe to you, nakakaawa kayo. Ibig sabihin, mag-ingat kayo. Papunta kayo mga impyerno, yung ibig sabihin po ng salita na to. Kasi kapag nawala yung distinction sa good and evil, okay, nagkakaroon na po tayo ng parang justification sa ating mga maling gawa. Si Isaiah po, yung nakikipag-usap sa Judah, mga tao po dito, wala ng Diyos, nalulung na sa kasalanan, may corruption, may insertion ng mga illegal, may injustice, may idolatry. Ang worst part, feeling nila hindi sila nagkakasala. Feeling nila normal to, ginagawa naman to nung araw pa eh. Gawin na rin natin ngayon. Kaya paano po natin may iwasan yan? Ang biblical solution, number one, is stay rooted in God's Word. Kung wala po kasing true north, wala talagang moral compass, then lahat na lang, kanya-kanya tayong definition ng moralidad. Ay sa amin, okay lang ganito. Sa inyo, bahala kayo, sa amin ganito. No. There's the Word of God that is the moral compass ng ating dapat sundin. Your word is a lamp unto our feet, sabi sa Psalm. Pangalawa po, let's keep praying po. Huwag tayo mawawalan ng pag-asa. Magdasal tayo. Patuloy natin pagdasal. Ang mga nasa gobyerno, ang ating mga negosyante, ating mga magulang, ating mga anak. Patuloy tayong magdasal dahil may laban tayo pag nagdadasal tayo. At huwag kayong sumabay sa agos ng mundo. Speak the truth in love. Ginagawa po na aking mga kasamahan, si Ted, si Chacha. Hindi lang naman sila, marami pa po. Talagang kino-call out yung mga mali. Speaking the truth in love, kilalanin po yung tama, at wag kong itago yung mali. Yun po yung mahalaga. So let me end. Ito yung challenge. I-apply ang katotohanan sa bawat area ng buhay natin. Kung hindi yung dahil popular lang to, sinabi ng isang vlogger. Anong sinasabi ng salita ng Diyos, yun ang ating sundin. Isaiah 5:20, nakakaawa kayong mga nagsasabi na ang masama ay mabuti at ang mabuti ay masama. Na ang kadiliman ay sinasabi ninyong liwanag at ang liwanag ay sinasabi ninyong kadiliman. Tayo manalangin, Panginoon, patawarin niyo po kami. Kami lahat, Lord, guilty rito. Iba-ibang level lang, iba-ibang degree lang. Minsan, Lord, hindi ko mo ginagawa ng lahat, tama na. Kasi Lord, yan minsan justification namin. Lahat naman nag-uuwi ng coupon ban sa office. Lahat naman nag-uuwi ng ganito. Lahat naman gumagawa ng illegal.
ano ba naman ako? So Lord, patawarin nyo kami. Minsan, nadja-justify namin yung aming pagsunod sa paggawa ng masama dahil naging normal na lang sa opisina, naging normal sa gobyerno. Pero Lord, yung salita mo ang aming moral compass. Ang salita mo ang aming absolute truth. Nawa Panginoon, huwag kaming lumayo sa iyong salita at huwag sumunod sa opinion ng iba na mali. In Jesus' name, Amen. Amen. Lord, Panginoon, muli po maraming salamat today sa aming pakikinig sa isa pang napakagandang aral mula kay Brad Jeff. We continue to pray para po sa kanyang pagmimisyon, sa kanyang kalusugan, at sa kanya po mga adhikain. Alagaan niyo po siya lagi. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Thank you very much, Brad. Thank you for praying with us and praying for us. Yan. Salamat na marami. Ay, salamat Brad at ikay nandidiyan lamang at hindi ka nag 1 kilometer per hour traffic today. Yes. Salamat, Brad. Nandito lang tayo sa bahay ngayon. Yeah. Sige. So kahapon dumating ka, nung inabutan ka na ng thunderstorm nung hapon sa kalsada. Lunch meeting yun eh. Naging early dinner kami. Okay naman. Ayos. At least nakakain pa rin kayo, Pastor, ano? Lunch meeting, ha? Dumating sila sa merienda ng hapon. Pero Okay. grabe nga talaga traffic kahapon, lalo sa EDSA, no, Pastor din? Para ka naman bago ng bago Yun na siya. nga eh. Well, ganyan talaga. Sanay naman na tayo dyan. Kasi makakulang sa pondo. Pahabaan talaga ng pasensya to. Yan ang challenge na hinaharap natin araw-araw. Lalo na yung mga oras ng pasok ay rush hour talaga. Sige. Yep. So, salamat po na marami sa ating tagapakinig ngayon. Ito pong inaabangan na segment. Si Manong Toots, si Kuya Al Mendoza, yan, si Ate Nati Ocampo Versosa, itong inaabangan araw-araw. Si Ma'am Aida Chua, ito rin po. Si Morning, Nanay, Tita Aida. Yes, si Wow. Nanay Ining Tolentino, si Inang Esther Perez, itong inaabangan si Mama Del, ang segment ni Brad Jeff. Brad Jeff? Yes, Brad Ted, si Lawrence at si Lisa Badjao. Lagi rin naabangan to, pati anak nila si David. Ito po ang yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Thank you. Serving the people, Brad Jeff Elisco Pides.